Kompleto na ang pambato ng administrasyon. President Bongbong Marcos has announced his 2025 senatorial slate. And let's bring in mobile journalist Julie Baiza. Julie, okay, ang mangpasok sa 12 at balita ko, ang introduction daw, bawat isang pangalan, ay may todo puri ng qualifications at may kanya-kanya pang mga slogan or tagline. Totoo ba ito, Julie? Yes, Lord, tama yan. Kanina nga, formal nang itinaas ni Pangulong Bongbong Marcos yung kamay ng 12 kakandidatong senador sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng administrasyon. Kabilang dyan, sina DILG Secretary Benher Abalos, Mayor Abby Binay, Senadora Pia Cayetano, former Senator Ping Lacson, Senator Amy Marcos, former Senator Manny Pacquiao, Senator Bong Revilla, former Senate President Tito Soto, Senator Francis Tolentino, Senator Lito Lapid, Congressman Erwin Tulfo at Congresswoman Camille Villar. Ayon sa Pangulo Lord, yung alyansa daw, yung magbubuklod sa mga nagmamahal sa bayan. Hindi raw kasi panahon yung eleksyon ng pagkakawatak-watak. May hiling siya sa mga kandidato na yan. Ang sabi niya, sana mapanatili daw yung katapatan at pagmamahal sa bansa. Yan daw yung pinakamahalagang quality kasi. After nung proclamation, sinabi ng Pangulo na tiwala siya na kaya nilang gampanan yung pagiging senador sakaling nga maluklok sila sa pwesto kasi may kanya-kanyang background naman na daw yan. For example, si DILG Secretary Abalos, miyembro ng gabinete, and then yung ilan sa kanila, mga re-electionists, and then karamihan naman, mga magbabalik senado lang, gaya ni na former Senator Ping Lacson at dating Senate President Tito Soto. Nakausap na rin natin kanina si Congressman Toby Tiangco kasi siya yung tatayong campaign manager nitong team. Tinanong namin kasi kung mapapansin ninyo, ilan dun sa mga kasama sa lineup, dating nakalaban ng Pangulo noong eleksyon. Ang sabi ni Congressman Toby Tiangco, pinili daw nila yung mga kandidato based kung sino yung sa tingin nila ay makakatulong sa legislative agenda ng administrasyon. Si Soto, sinabi din niya na sinet aside na nila kung ano man yung nangyari ng eleksyon. Alright. So, kailangan natin mabanggit, ito yung alyansa para sa bagong Pilipinas. Okay. Yes. So, ito ay hindi matatawag na yung unit team, wala na yon, burado na yon. So, this is a coalition, linawin lang natin, may mga galing lakas CMD, may galing Partido Federal at Nationalista Unity Party. So far meron tayong 5 re-electionists, Ang pinakamarami tama sa BOC, So si Pia Cayetano, si Tolentino, Amy Marcos, Lito Lapid, and Bong Revilla. 2 House lawmakers, si Camille Villar at Erwin Tulfo. Isang mayor, si Abby Binay, at isang cabinet official at 2 returning. Okay. At kanina nangyari ito, Julie, sa Pasay. Okay. Yes, sa PICC. Yes. Sige, you're about to say something kanina. Sorry, Julie. Idadagdag ko lang din, Lord, kasi after the event, nagkaroon tayo ng ambush interview doon sa ilan sa kanila, medyo kapansin-pansin kasi kung makikita mo, Binay at Cayetano, nasa isang stage. So natanong na rin namin si Mayor Abby Binay kung kumusta ba sila or ano yung pakiramdam to share the stage with the Cayetano, with Senator Pia Cayetano. Ang sabi niya, sino naman daw siya para pumili kung sino yung makakasama noon. And nangako naman siya na they can work well together. Isa pa sa nakausap natin, of course, si Secretary Abalos kasi kailangan niya bakantihin yung posisyon niya sa DILG during the campaign period. So ang sabi niya, nire-wrap up na lang daw niya yung ilan sa mga trabaho ngayon dyan sa DILG. And possible pagka-file daw siguro ng COC, magre-resign na siya. Tinanong na rin natin, of course, kung meron na bang mga napipisil na pangalan, napapalit sa kanya. Sabi niya may mga lumulutang pero hindi siya nagbanggit kung sino. Ala. So, ano yung slogan kanina ni Secretary Benher? Mr. Gawa. Mr. Gawa, hindi salita. Yung kay, akala ko, ikaw talaga. Ikaw talaga. Pero Julie, may nabanggit naman ba itong si PBBM kung bakit wala dyan siyang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos? Pabirong sinabi ni PBBM kanina na nangangampanya daw, nauna na daw mangampanya si Senator Amy Marcos. Hinihingan pa din natin ng explanation actually kung ano yung official statement kung bakit nga wala si Senator Amy Marcos. Kasi kompleto sila aside from her. Uy, sa mga nanonood
Medyo loaded yung absence or presence ng sister kasi alam natin na malapit sa mga Dutertes, si Senadora Amy. Okay. Ano pa ba yung mga natitirang mga aktibidades ng ating Pangulo sa araw na ito, Julie? And siguro tomorrow and for the next few days, anything significant na kailangan nating tutukan? Oo, yung panukala sa anti-economic sabotage, actually ngayon siya pipirmahan. So malaki to kasi ilang beses na nga naging usapin yung issue of course ng bigas at saka ng hoarding ng sibuyas, ano. Pero sorry Lord, balikan ko lang din pala, no. Sinabi pala kanina ni Secretary Chavez na mangangampanya ang Pangulo. Actively sasama siya doon sa mga kandidato kasi from Monday to Wednesday, kanya-kanya daw ng lakad yung mga kandidato. Pero pagdating ng Thursday and Friday, magkakasama sila as much as possible, together sila. And yung Thursday doon, baka ilaan ng Pangulo sa pagbisita, kasama sila sa mga probinsya. And aside from them, pati yung mga local candidate daw, yung mga mayor, yung mga governor na i-endorse niya, sana kasama rin daw sa stage. Interesting ito. Dito talaga lumalabas yung advantage ng being in the administration slate, ika nga. Okay, so Julie, interesting the next few months at ikaw ba'y magko-cover nung filing sa start ng filing sa Martes? Nakalista tayo to cover, hindi lang sa filing pero until sa election, ano. Pero baka asahan natin na of course sasamahan natin ng Pangulo din kung saan man yung pupuntahan niya para ikampanya itong mga kandidato. Alright. Maraming salamat sa oras mo ating Mobile Journal, Julie Baisa. Thank you, Julie.